Okay, so explain po natin kung paano gumagana yung mga survey. Kasi maganda tong conversation ni Attorney Jess at saka ni Kristan Para pakinggan natin. Na nga Ako personally, sa analysis ko, based on my own social media sentiment monitoring, because ang social media, you cannot say na, oh, hindi yan accurate. Hindi ko sinasabing 100% survey. accurate siya. Pero it's also a bellwether indicator siya. I think ang cap ni Sarah is 38 to 40%. Correct. That's my belief Yeah. Tama And yan. na-reach na niya yun. Yep. Hindi, nasa peak na siya. Yep. She cannot go Higher. higher than that. Yep. She can only go lower. Lower, yeah. So, si VP Lenny, Mayor Lenny, I think she can go higher Yeah. Yes, than correct. 40%. Yes. Tama. And then right now, So, ganito kasi gumagana yung mga survey, mga lods. Para lang gets nyo. Kasi, ngayon naglalabasan na yung mga survey. Pero, sige, let's play devil's advocate dito. And I'll explain sa inyo kung paano gumagana ang isang survey. Okay? So, this is the percentage. Okay? Pero, usually kasi may number of respondents given a population ang mga survey firms. Usually I believe nasa yung may N yan N is equals to 1,600 yata yung respondents. Tapos meron silang tinatawag na confidence interval. Confidence interval means na sa kunyari sa sa 100%, kunyari yung isang survey is ang spread niya is 40%, 40% and 60%. Kunyari may ganyan yung itsura ng survey. Etong 40% na to, pag tinanong mo uli, pag nagtanong ka uli ng new batch ng 1,600, ilan diyan yung gaano ka sure na 40% ulit yung makukuha mo, 'di ba? How confident are you? So, karaniwan kung sinabi mong 95% confidence intervals, ang range niyan is nasa 35%. To 45%. Okay? So, kaya ka nakakakuha niyan. So, ganun din dito. Kung dito naman, ang itsura niyan, 55% between 65%. So, that's how it goes. Now, balikan natin yung mga surveys kasi ang pinag-uusapan nila dito, mga surveys. Is it true na nakakap na si Sara Duterte? It could be possible kasi nga siya yung unang nag-announce. Pero that's actually medyo inaccurate dahil meron pa kasing sa lahat ng survey kasi ang spread ng undecided, ibig sabihin yung mga hindi pa pumipili is nasa 15% to 25%. Kaya usually nakikita nyo nasa 20%, 18% yung mga hindi pa undecided. So, pwedeng tumaas si Sara Duterte kung makukuha niya yung mga undecided voters, 'di ba? Pwede rin naman siyang bumaba, 'di ba? Pero ang sa tingin ko lang kung may itataas pa siya, which I agree with Attorney Jess dito, konti na lang, okay? Sure win ba siya? Well, if the election would be held today, the answer is yes. Kung tatakbo si Raffy Tulfo and si Leni Robredo ng sabay, then yes, of course, mananalo siya. Pero wala pa tayo sa 2027, which is ang filing is sa October pa. So, we will have to see the shape of 2027. Siguro may iba ng sobra yung survey doon. And hindi pa rin natin alam. Ang impeachment ba is magiging positive or negative kay Sara Duterte? We don't know that just now. Okay, so ito yung mga factors na kailangan yung tandaan when you're reading in a survey. Do I believe na tataas pa si Lenny? Possibly. Highly possible. Lalo na kung magko-consolidate yung base nila ni Raffy Tulfo. Meaning to say, yung mga Tulfonatics magboboto si Lenny or vice versa kung si Raffy Tulfo yung binasbasan ni Lenny. Pwede ganon, di ba? Pero it's the addition is not direct. Alam niyo yung, kasi sa mathematics kasi, merong yung direct addition, nakalimutan ko yung tawag doon pero may ganun meron din naman parang weighted average yung add nyo. So ang point dito, hindi siya directly, hindi porke nagsanib pwersa sila lahat ng Lenny supporters magiging Tulfonatics. Hindi rin ganun ano yan medyo komplikado yan Anyway, tuloy natin. ito naman, may lumabas ka na isang survey na parang ilang percent, a big percentage of people parang are against the impeachment. Nakita mo ba yun? Hindi big percent. Are Hindi big against percent. impeachment, 51. Oo. 51.
against the impeachment. Oo. Yan. Explain natin yan. I believe ang tamang number dyan is 54% to 46 yata. 47 against, 54% against, 46 pro. So, pag ganyang kalapit kasi, ang tawag dyan, virtually equal sila. Okay. Kasi let's say mas marami, o sige, wag nating sabihin na virtually equal. Ang sabihin lang natin, mas lamang yung may ayaw. Kaso, ang sinasabi niyang numbers na yan, sa 10 taong tatanungin mo, 4 yung, paminsan, 4 yung pabor, paminsan 5 yung pabor. Pero madalas, madalas 5 yung ayaw, 6 yung ayaw. So, ganun siya kadikit, ibig sabihin. Now, i-factor nyo rin in yung mga undecided, yung mga walang pakialam, di ba? So, it matters na magkaroon tayo ng impeachment. Kasi kung wala naman tinatago, hindi naman kasi nakakatakot yun, di ba? Baka nga makatulong pa yun kay VP Sara kasi pag nakita nila na malinis talaga at walang tinatago, di good to go, di ba? So, I'm not sure if naiisip yan ng PR team ni VP Sara kasi lahat naman kasi ng politiko, may mga machinery na tinatawag yan. Meron silang PR team, meron silang mga strategist, and meron silang mga yung bukod pa dun sa staff nila na required na bigay sa kanila ng mga opisina nila. It has so many moving parts, lalong-lalo na kung isa kang malaking politiko like the Dutertes. So, to say na dapat di sila natatakot sa impeachment, dapat talaga binladbat nila. Anyway, tuloy na natin. Parang Ano yun? 50-50 yun. 51 is statistically Statistical Oh, di ba? Sabagay, coin flip. Oo nga. Coin flip yun. Not really coin flip. Mas lamang ng konti yung may ayaw sa may gusto. Kasi nga popular si VP Sara eh. Dito naman kasi sa Pilipinas kasi dito ang politika dito is based from personality, not really doon sa not really doon sa kung ano yung ginawa ng tao. It's not about the merits or demerits ng isang tao. Anyway, tuloy natin. Yun eh. Buti kung 55%. Then, mas maintindihan mo na, baka may Majority are against. Oh. Hindi, tsaka baka nadadala sila sa propaganda Yes. na Exactly. may Yan energy pa isa. crisis, wag mag-impeachment. Correct, As correct. we have Ganda. proven, ako sa lahat ng interviews na ko, tinatanong ko lang, kapag tinigil ba yung impeachment, bababa presyo ng langis? Hindi rin. At So, saka walang hindi kinalaman yun. At saka hindi rin kasi nasususpend yung mandato ng mga gobyerno natin na ituloy yung mga function nila miski may crisis. Actually, dapat nga lalo pang dumidiretso yan eh. So that's the reason why kailangan ituloy natin yung impeachment. At saka naman yan kumbaga, kung may impeachment man at this point, so what, 'di ba? Kung wala naman tinatago, ituloy na lang natin. Anyway, tapusin na natin 'to. Yung energy crisis, yung pag-solution doon sa impeachment. Kasi ang impeachment legislative Yes. Congress. Ang pagbaba sa presyo ng langis, gasolina, is executive president. Yes. Oo nga eh. So it doesn't follow. Si Presidente, hindi naman siya nag-i-impeach It's the Congress. At saka hindi lang yun eh. We have Exactly. different branches of government, different departments handling a lot of different things which all run simultaneously. Hindi naman Exactly. Ang daming kongresista, 300 plus yun. Hayaan nyo silang magtrabaho, di ba? Sayang naman yung tax na binabayad nyo. Wala ganun talaga sa politika meron silang nakitang mali kay VP Sara, so talagang dinikdik nila. Hindi naman din kasi, mali din naman kasi yung argumento na porke wala rito si Zaldico, tumigil na yung flood control. Hindi. Actually, nito lang, kung nagbabasa kayo, makikita nyo sila Diskaya, dinidikdik pa rin Kaso, iintayin natin yung big fish kasi yun talaga yung utang sa atin itong gobyerno na to na dapat nilang bayaran. Anyway, panoorin nyo na lang yung buong litanya ni Attorney Jess dito at saka ni Kristan. Maraming salamat po sa kanila. Gagay mga lord.